Ito na po ang balita na gugulat sa inyo. Rowena Guanzon, sumabog sa galit, mga kababayan. Boying Rimulya, inulan ng batikos. Bakit po? Sabi kasi sa kanyang post, mga kababayan, sa FB, ang mga ganitong salita, Marcos resign, has no place in civil society. May hangganan ang freedom of expression. Mga ganitong salita, pwede kitang ipakulong. Halaka, mga kababayan. So sabi ni Attorney Rowena Guanzon, what is the crime when you say BBM resign? Nakakahiya naman sa UP College of Law na graduate. Naku po mga kababayan ko, matindi po ito ha. Kasi pag sa rally bukas mga kababayan ay sumigaw-sigaw ka ng BBM resign, abay makukulong ka pala. Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon kay Boying Rimulya, teka lang, what is the crime when you say BBM resign? Nakakahiya naman sa UP College of Law. Kung sa UP ka graduate, nakakahiya ito. What is the crime when you say BBM resign? Nako po mga kababayan ko. So ano naman ang sinasabi ng mga netizen? Ito po. Pakinggan po natin. Ito ang sinasabi. Abay, malupit ito mga kababayan ha. Pag sinabi mong BBM resign, pwede ka palang kasuhan na. Ayan o, Boying Rimulya. Ang mga ganitong salita, Marcos resign, has no place in civil society. May hangganan ang freedom of expression. Yari mga kababayan, bending the law, sabi nila. So, babasahin po natin yung mga komento ng mga kababayan natin. Sila ba ay panig dito sa statement ni Boying Rimulya, mga kababayan? Tignan po natin kung panig ba sila. Kasi gusto ni Boying Rimulya ngayon, pagka nagsalita ka ng BBM resign ay pwede ka palang makulong. Naku po mga kababayan ko, eto na. Sige, basahin natin ang mga reaksyon ng libu-libong komento. Eto po mga kababayan ko, no? Magugulat kayo dito. Galit na galit si dating commissioner ng COA na si Rowena Guanzon dito. Ito po ang sinasabi mga kababayan. Ito ang comment. In every rule, in every rule, there's a rule bender. Nako po, mga kababayan. Bending dalo na ito. Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, sabi ni Marlon, in every rule, there's a rule bender. Naku po. Sometimes you need to bend the law. Am I right, Mr. Chair? Naku po mga kababayan. Pero pag against sa Duterte, sigurado po, full support yan sila. Hehehehe. Actually, there is none. But remember this man in the law bender. No wonder bender Nako po mga kababayan ko. You can bend the law. Sabi ni Erwin Tulfo, am I right, Mr. Rimulya? Alexander Lagman, atakot kami niyan, Mr. Bend. Freedom of speech in the Philippines is guaranteed by Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution, which states that no law shall abridge freedom of speech, expression, or the press. Pag Marcos resign, bawal. Pag Sara resign, pwede. We are under undeclared martial law. Warren de la Cruz. May bending the law, attorney. The doctrine of law bending, alaka. If Marcos is not included in the list, what more with Martin? Ha 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 ha. The motto is UP. Mga kababayan ko. So eto, may babala
Si Mr. Boying Rimulya dito, mga kababayan. Pag ikaw ay nagsigaw-sigaw ng BBM resign, BBM resign, you are under arrest by the law bender. Sabi niya pwede kitang ipakulong. Kaya si Rowena Guanzon galit na galit Isipin nyo, pati yung pang Noche Buena ng mga Pilipino na 500 pesos, pinagmukha naman nilang patay gutom. Isipin nyo, sabi ng DTI Secretary, pwede na raw ang 500 pesos na panghanda sa Noche Buena ng mga Pilipino. Saan ka nakakita ng ganitong mga salitaan? Parang mang-insensitive, mga kababayan ko. Hindi pa kayo namamalengke. Kulang pa yan sa 1 kilong sibuyas. Magkano ngayon ang 1 kilong sibuyas? 300 pesos. Umabot pa ng 600 pesos. O, nakita nyo ang katangihan ng mga ito. Kaya pati itong BBM resign is not allowed in the protest. When the protester saying that BBM resign, you will be arrested by the authority. Mga kababayan, kaya si Ma'am Rowena Gonzos, ano yun? What is the crime? When you say BBM resign, tell me, Mr. Lobender, is there any provision in the law that when you say resign to the seated official of the government, you're under arrest? No, that's not the law. You're bending the law, Mr. President. But, when you say Sara resign, it's all right. You're not under arrest by the law. Sabi ni there's always be the ending of freedom of expression. When you say BBM resign, you will be arrested. Kaya kitang ipakulong. Hala ka, mga kababayan, kaya galit na galit ang mga tao. Ito po ang sabi, Boy resign na lang. Boying resign na lang, not BBM resign. Pre-martial law effect. Maybe it's because he's law bender. Ops. The law bender is here. Social experiment. Sara resign. Boying resign. Yes, sir. Pico-pico the law. Wala naman po talagang simply just bend the law lang sir, sir. Yes, sir. Law bender ka talaga. Bend the law. Modern martial law. From the law bender, sabi ni Pairia. Birds of the same feather bend together. If you bend the law, you are loko-loko. The law bender. Bending the law is as like bending a ruler. Rule bender. Pikan yan. Sabi pwede rin bend the knee and ask forgiveness for all your sins for bending the law. Peace ka, boying. Bend the law. Ben Boying resign. Bend the law. Bend the law, yes. Bend the law. Grabe mga komento, mga kababayan ko. Nakita nyo naman kasi you're under arrest by the law. Ayan ang mga ganitong salita. Marcos resign has no place in a civil society. May hangganan ng freedom of expression. Mga ganitong salita, pwede kitang ipakulong. Ayan na, mga kababayan. Nagsalita na ang bendalo. Ang lupit, mga kababayan ko. Ang tindi, ito naman, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ito po. Ito po.
So yan mga kababayan, nakita nyo naman, talagang may something sa mga ito. O tignan nyo po mga kababayan, ang sinasabi ng mga tao dito. O ito po, 500, budget, thank you, later. Ako po mga kababayan, baka ito, attorney, sinasabi niya, kasya talaga yung 500 niya. Alam mo mga kababayan, itong mga taong ito, para bang iniinsulto nila ang mga Pilipino, hindi nila kayang pababain ang presyo ng mga pangunahing mga bilihin. Para ba nilang lalong pinapahirapan, pinapakita na lang mahihirap ang mga Pilipino, pero sila, trilyones ang kanilang binulsa. Nakita nyo, ang Malacanang, nagpa-party-party kasama ang Blackpink. Alam nyo ba nung panahon ni PRRD mga kababayan? Napakasimple lang ng mga occasion. Halimbawa, bagong taon, itong mga Christmas na mga taga-sanlibutan. Wala pong ganyan-ganyan na mga concert, mga kababayan. Pero ngayon, ini-invite pa mga Blackpink, mga sikat na mga Pussycat Dolls para lang mag-party-party sila. Pero ngayon, sinasabi ng DTI, aba, pwede na ang 500 sa 4 na tao. Hoy! Hindi pa yan kasya sa 1 kilong sibuyas para ka namang hindi namamalengke. Ginagawa mo namang nakakainsulto. Kayo, trilyon ang pinagbubulsa nyo. Kayo mga sindikato kayo. Di ba mga kababayan, nakakainsulto? Tama po ang sinabi ni Madam Rowena Guanzon. Iniinsulto nyo ang mga Pilipino. Puro naman pagnanakaw ang ginagawa nyo. Imbes mag-isip kayo ng mabuti para sa Pilipino, abay lalo nyong nilulubog. Tignan nyo, mga kababayan, wala silang magawa. Hawak nila ang agrikultura, yung pala, pinapatungan nila, kinikickback nila. Di ba umabot ng 600 ang per kilo ng sibuyas? O, check pa natin. O, yan mga kababayan ng lechon, no? O, nakita nyo, 500 budget, thank you later. O, tingnan nyo. O, mga kababayan, tingnan nyo yung lechon. Yan ang 500. Mapapamura ka na lang talaga dito, Leche Buena po. Nag-a-addict din yata. Nako po. Syunga. Addict din to, di ba? Bogs, good morning, attorney. Addict din yan, Louder, attorney. Haha, sige, madam. Mana-mana katinoan. Ngiwi din kasi, ma'am. Mama Bing lang sa kalam. Ang 1,000 pesos ngayon parang 100 pesos na lang dahil sa mahal na mga bilihin. Dumadami na po talaga ang bangag na lutang. O, nakikita nyo mga kababayan, galit na galit ang mga Pilipino dito, O, di ba? O, ito, sabi ni Ma'am Rowena Guanzon dito sa naganap na denial po ng interim release ni PRRD kahapon na talagang nagluksa ang milyon-milyon na taong bayan. Nagpiesta naman ang mga buhaya na ayaw ma-release si Tatay Digong. Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon dito, nakakaiyak po ito. Naiiyak ako pagka naalala ko si Tatay Digong. Ito po. Hindi ako pabor sa ilang bahagi ng war on drugs mo at alam ng lahat. Yun, pero yung subukan kong mag-ikot-ikot sa ibaba kausap ng mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong tao, ramdam nila ang kaibahan, lalo na ang kapanatagan na mamuhay ng maayos nung panahon mo. Dahil sabi nila,
Bumalik na naman ang mga kriminal na walang kinakatakutan. Nag-aabutan na naman ng droga kahit tanghaling tapat ngayon. Hindi maintindihan ng elitista ang mga tao na may kasamang adik sa bahay o kapitbahay, lalo na kapag nagbebenta na ng maski electric fan, sinusuntok ang nanay o asawa para lang maibigay na pera pambili ng gadro. Manggahasa o bigla na lang mananaksak ng makita dahil wala na sa katinoan ang utak dahil sa droga. Ang tagal ko tinimbang ito dahil malungkot ako para sa mga inosenteng nadamay na kinamatayan ang mga pangyayari pero hindi ko pwede ipikit ang mata ko at takpan ang tenga ko sa istorya na narinig ko sa palengke, public transport, barbershop at kung saan-saan pa. Naiiyak po ako. Mga kababayan, naiiyak po ako pag ganito yung mga nababasa ko. Talagang naiiyak po ako. Talagang ramdam mo kasi nung panahon ni PRRD yung security. Mararamdaman mo na ligtas ka sa tuwing lalabas ka ng bahay at pag uwi mo, ligtas ka talaga. Totoo, mga kababayan, hindi ka magkaalala kasi nga takot na takot sila mga kababayan noong panahon ni PRRD. Lalo na yung mga gumagawa ng mga krimen, nag-a-addict, talagang takot sila. Ngayon po, mga kababayan, yung dati kong tinitirahan, dyan po, parteng Quezon City, grabe. Umaga, tanghali, magdamag, grabe. Harapan mismo ng bahay, nag-aabutan. Kaya nakakatakot po. Anytime, pwede silang magwala, pwede silang umaga pa nga naghahabulan sila. Talagang wala silang katakot-takot, mga kababayan. So, ituloy pa natin ito. Ang sa akin lang dito, sana nakulong. Saan dahil sabi nga ni BBM sa mga fugitive abroad na working naman ang legal system natin. Kaya umuwi sila at harapin ang kanilang kaso. Nakita ng administrasyon na ito na malaking tinik nila si Digong dahil tinatamaan sila tuwing binabantaan niya ang kalabisan ng gobyerno na marami pa ring tagasunod lalo na sa Mindanao. Imbes na paghilom matapos ang resulta ay mas lalong nagkawatak-watak lang tayong lahat. Ayan mga kababayan, no? I'm here because I did thing for my country. And I do not regret going after criminals and going after people dealing in illegal drugs for my country. O, tignan nyo mga kababayan. Nakakaiyak po. Ayan, kita nyo pa yung mga komento dito. Nakakaiyak po talaga. Ayan broken heart po talaga mga kababayan. Maiyak ka talaga. Kita nyo po. Yung mga komento. Talagang nag-iiyakan po. Kasi nga, na-deny po yung interim release si Tatay Digong. Kinontra ng mga bangag talaga. Alam nyo na po ito mga kababayan. Basahin lang natin yung ilang komento. Greek Jan Largo, naiyak po siya. Much respect to you, attorney. Kahit anong batikos sa kanya, his Duterte legacy lives on kasi naramdaman talaga namin serbisyo niya. From safer streets, quicker government services, malasakit centers, build, etc. Truly grateful to FPRRD. My story is personal. I was around 10 when my lolo gave me a BMX bike. Iyak ko. Mapapatulo talaga yung luha mo dito. Mga kababayan, since na umupo si Tatay Digong, yung Manila Bay, binantayan ko po yun kasi nga puro basura. Doon din ako nag-teenager sa Manila Bay. Mga kababayan, nakita ko yung pagkadugyot ng Manila Bay. From there po, talagang nalinis po. Naging tourist spot. Dati tapunan ng mga patay, tapunan ng ang babaho. Ginawang garbage dump site. Pero nung dumating si Tatay Digong, napakalinis. So ngayon mga kababayan, basahin natin yung mga nakakaiyak na komento. My story is personal.
I was around 10 when my lolo gave me a BMX bike. He'd walk with me to nearby subdivision to teach me how to ride because my father couldn't. He was already lost to addiction. Then one day my bike disappeared. Then the flat iron, the exhaust fan, the electric fan, the small appliances of my tita, one by one the house felt lighter. Not because we were cleaning up, but because my father was quietly selling anything he couldn't lift to feed his addiction. I remember seeing him flip a bucket of laundry in front of my grandfather because my lola refused to hand him money. Pots and pans clattering across the floor, the whole house holding its breath. That was environment I grew up in. Grabe ano? Nakakaiyak. Years later, everything shifted when PRRD because became president and my father was already in his 50s and he admitted he was scared. He is scared something bad would happen to him if he didn't change. The fear became his turning point. He quit. He rebuilt himself, and after my grandfather's or grandparents passed, he stepped up as our family caretaker. So when people ask my support, so when people ask why I support PRRD, I don't give losing explanations. I simply say my support is personal and what it's tied to the story I live. Naiyak ako. I'm fine with holding him accountable, but it needs to happen in the Philippines. After all, no cases have been filed against him. Iyak ako. Ewan ko, naiyak ako dito. But it needs to happen in the Philippines. After all, no cases have been filed against him. Here that would justify international court action. Instead of sending him to The Hague, the government have poured resources into securing a local court conviction because in reality, our court are functioning. Slow but they are functioning. Kita nyo, naiyak ako. Sa tuwing nakakabasa ako ng mga explanation na ganyan, talagang hindi ko talaga hindi ko talaga maiwasang maiyak. Kasi nasaksihan ko din yung pamamalakad ni Tatay Digong eh. As in talaga mga kababayan. Dun sa lugar namin. Madaling araw, umaga, hindi natutulog, nag-aabutan talaga. Talaga nakakatakot. Kaya sabi ko, alis na tayo dito. Baka dumating yung araw, tayo naman yung pag-initan nila. Ninanakawan na nga kami mga kababayan eh. Yung mga gamit sa loob, ninanakaw nila sa tuwing aalis kami. So ngayon po, talagang nagluluksa po ang mga Pilipino, nagkaroon ng division. Nakita nyo naman mga kababayan, hanggang ngayon. Kaya si BBM, naku po BBM, ito yung pagkakamali mo na hinayaan mo na mapakulong ito. Okay lang dito sa Pilipinas makulong yan si Tatay Digong. Mga kababayan, yan na lamang po ang aking bahagi. Salamat po sa inyong mga suporta. Pag-pray po natin na isang araw po ay mabigyan ng hustisya itong ginawa nila kay Tatay Digong. Darating po yung panahon na makikita talaga ilan lang naman yung mga kababayan yung gusto na makulong siya ginawa lang nila, hawak nila ang power kaya nagawa nila ito. Pinagkampi-kampihan nila itong si PRRD. Kita niyo naman si Sara Duterte, gusto nilang mawala, pinklawan, dilawan itong mga bangag na ito. Kaya sana po i-share niyo ang video na ito mga kababayan. Ito na lang yung maging part ko na talagang susuportahan ko si PRRD, si Tatay Digong till the end. Kahit anong gawin nila, mga kababayan.
Hindi nila ako mapipigil na suportahan si Tatay Digong. Kasi kung anong nararamdaman nyo, yun din ang nararamdaman ko po. Tayong mga Pilipino na tunay na nagkaramdam ng tunay na ama ng mga Pilipino. Isang Pangulo na may damdamin, may sinsiridad, iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino. Nag-iisa lang po si Tatay Digong. Wala nang iba, mga kababayan. Si PRRD lang ang talagang nagmahal sa mga Pilipino. Hindi po may kakailayan. Kahit magtanong-tanong pa kayo. Ngayon po, sobra po ang krimen. Sobra po ang paggamit ng pulburon, mga kababayan ko. Ako si The Wonders Philippines. Salamat sa inyong suporta. Mag-comment po kayo, mag-share po kayo, subscribe nyo po ang ating YouTube channel. Salamat po ng marami.